good afternoon guys. So this afternoon we will talk about completing the square. So aalamin natin kung paano ito ginagawa at i-explain natin to the best of my capacity ang step by step na proseso nito. So una, kailangan natin ng halimbawa, example. So halimbawa meron tayong quadratic equation na 3x squared minus 7x minus 3 equals 0. So, halimbawa, ito yung quadratic equation natin. So, ang una nating titingnan dito, guys, ay yung leading coefficient niya. So, asan dito yung leading coefficient niya? So, ito. Ang leading coefficient is nasa left side ng variable with the highest degree. So, ang variable dito na with the highest degree, so x, degree ito is 1. Dito ito yung variable with the highest degree. So, nandito yung leading coefficient. So, 3. So, kailangan nating tingnan, dapat ito ay 1. So, hindi siya 1. So, anong gagawin natin para magiging 1? So, i-divide natin ng 3. Ngayon, kapag nag-divide tayo ng 3 dito, so lahat ng terms i-divide din natin. 3. Dito, 3. Kahit dito, 3. So, ang resulta nito is x squared minus 7 over 3x. 3 divided by 3, 1 and 0. Okay. Ito na yung quadratic equation na yung a is 1. Okay, ang susunod na gagawin natin is i-isolate natin yung terms na mayroong variables. So, ito may variable, ito wala. So, i-isolate natin ito. So, ibig sabihin, tanggalin natin yung walang variables. Negative 1. So, paano ito tatanggalin? So, negative 1. So, mag-add din tayo ng 1. Diba? So, ito. X squared minus 7 3x minus 1 plus 1 para matanggal siya equals 0. So, kung nag plus 1 ka dito, ganun din ang gawin mo sa right side. Left side ito. Sa right side, gawin mo din yun. Mag plus 1 ka rin para walang mabago sa ating original na equation. Okay. Bakit plus 1? Okay, kapag binalik mo yan doon, magiging 1 minus 1, 0. Di wala, parang wala lang din tayong ginawa. Okay, so let's simplify this. So x squared minus 7 3x. So wala, 0 na ito. At dito ay 1. So ngayon, ito yung ating gagawing, ito yung sinabi dito, completing the square. Ito yung i-complete natin. Kukumpletuhin natin ito, gagawin natin itong perfect square trinomial. So ano ba yung perfect square trinomial? Ito yun, di ba? Halimbawa ito, a plus b squared to squared is equal, dito ko na slot, is equal a squared plus twice the EB twice plus b squared. So, ito yung perfect trinomial. Ito yung gagawin natin dito. I-complete natin. So, papaano? So, ito. Kinig. So, x squared minus 7 over 3x. Mag-add tayo dito. So, kung nag-add ka dito, mag-add ka rin dito. So, anong i-add natin? Para ma-complete, 'di ba? Kulang siya ng anong kulang dito? Yung b, 'di ba? Kulang siya ng b. So, kung titingnan mo dito, nag-ano siya dito, nag-multiply ng 2. So, ibig sabihin, saan siya nag-multiply ng 2? Ibig sabihin, mag-multiply din tayo ng 2 doon sa denominator. Mag-multiply tayo ng 2 doon sa denominator para makuha natin yung b.
Diba? So, ganito. 7 over 3. Multiply tayo ng 2. Yan. Tapos, i-square natin. Squared natin. Okay. So, ito yung na-add natin dito. Yang ito, ganun din ang gawin natin sa right side. I-add din natin ito. So, ito ay 7 over 3 times 2 squared. Okay, simplify natin. So, meron tayong x squared minus 7 over 3x plus 7 over 6 squared. At dito naman, ito yung 1 plus, pwede mo itong i-diretso. 7 squared, 49. 6 squared, 36. Okay. So, ito yung ating perfect square trinomial. Ito yung perfect straight. So, pwede natin itong i-express sa ganito. Ganito na. So, ito ay magiging x minus ito 7 over x quantity squared equal to, dito naman sa right side, so merong 1, walang whole number siya, at saka plus fraction. So anong gagawin natin ito para madali? So gagawin din natin fraction ng 1. So paano? Yung fraction ng 1 dapat pareho nito para ma-add natin yung numerator. So 36 over 36, that is equal to 1, right? Plus 49 over 36. Ma-add na natin, madali lang. So meron tayong 49 plus 36, 70, 85. 85, tama ba? Over 36. Okay, ngayon tapos tayong mag-complete ng square. Ngayon, kung kukunin natin yung roots niya, so we have to take the roots. So, paano natin kukunin yung roots is lagay tayo ng square root. Square root. So, square natin. So, itong 2 is cancel dito. 2. Paano ba ito na-cancel? Ano ba? Kasi ang itong square root sign, yung katumbas nito is 1/2. Parang ganito lang. I-rewrite natin para makita nyo. Ito yan. X minus 7 over 6 squared. Tapos nag-square root ka, that is equal to 1/2. Yung square root na sign, 1/2 yan. So, 1/2 of 2, so is 1. So nagiging cancel siya. So yan yung ibig sabihin. So ang natitira dito, x minus 7 over 6. At dito naman, kapag nagtitake ka ng roots, ganito, lahat ng values na lalabas dito is dalawa yung possible na values, which are positive and negative. So we will have plus and minus. 85 is not a perfect square. 36 is a perfect square. So we have 6 and remain the 85. Okay. So we have to isolate the x here. So we need to kick out this negative 7 over 6. So like what we did earlier, so we have to add the same so that it would be equal 0, and in the right side you should also add. Okay, so x minus 7 over 6 plus 7 over 6, this side also
positive. So we add here, so we also add here 7 over 6 plus minus 1 over 6 square root of 85. So we will have now x 7 over 6 plus minus 1 over 6 square root of 85. So this is the final answer. So